Hello Cornerstone, hello world, o lahat ng ating mga kaibigan, magandang umaga ho sa inyong lahat. Wini-welcome ko po ang bawat isa sa atin. Paki-welcome nga na, Doktora, ang lahat ng ating tagapanood. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po kayo sa ating Sunday Cell Celebration. Alam ko po na tayo ay excited ngayong linggong ito sapagkat ito ang itinakda ng ating Panginoon na the Lord's Day na tinatawag natin. Yeah. So, ngayon po ay gusto ko lang hong siyempre kung ikaw ay dumaan lang at nakita mo ang Cornerstone, welcome ho kayo dito sa ating Sunday Cell Celebration. Ito ho ang inyong Pastor Bong Lagmay. Ito naman ho ang aking may bahay, si Dr. Margie Lagmay. Okay, kaya sabi ko kanina kung nadaan lang ho kayo, welcome ho kayo. Kung nais ho ninyong manatili dito at panuurin at nais ho ninyong mapagpala, ay sinisiguro ko kayo pagpapalain kayo ng Panginoon. Okay po, alam ho natin na may panibago ngayong guidelines ang national government at hinihiling ko na hintayin ho natin talaga yung araw na kung saan ay meron ho tayong kalayaan. Kaya lang napakaganda ho yung pag-i-stay natin sa tahanan, ang dami nating nagagawa at importante rin yung panahon na may mga devotion sa ating mga tahanan. Okay, ngayon ang gagawin ho natin ay magpupuri tayo sa Panginoon at bago ho natin gagawin yan, ay mananalangin ho tayo. Hilingin ho natin sa Panginoon, nagabayan tayo at nawa siya ay mapuri, madakila sa ating pagpupuri sa umagang ito. Manalangin ho tayo. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito. Inaalay ho namin ang Sunday Cell Celebration ito. Inihiling namin ang iyong basbas, ang iyong banal na Espiritu siyang manguna sa aming pagpupuri. Ikaw ho ang sentro ng aming pagpupuri sa umagang ito dito sa Sunday Cell Celebration. Inaalay ho namin ang aming gagawin at inihiling namin ang banal na Espiritu na siyang kumilos sa bawat puso at lahat din ho ng nanonood at nakikinig sa online program namin na ito. Maraming salamat po, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po ay magpupuri tayo, Doktora. Pupurihin natin ang Panginoon. Kaya po, hiandahon natin ang ating sarili. Kung gusto nyo pumalakpak, di pumalakpak. Kung tumayo, tatayo. Basta ho sabay-sabay tayo. Okay? Sige po. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga, Cornerstone. So ngayong umagang ito, sabayan niyo ako, kantahin natin to. Sabay-sabay natin purihin ang ating Panginoon. Ako'y pinatawad, ako'y tinubos, ako'y pinalaya, pinagpalang lubos. Sa krus ng Kalbaryo, do'y binubos, mga kasalanan ay hinugas ang lubos. Langit sa lupa ang aking nadarama, o kapahingahan ngayon'y nasa akin na. Jesus, walang katulad mo sa pag-ibig mong tunay, kailan may di mawawalay. Jesus, wala nang higit sa'yo, sa biyaya mong alay, kapayapaan sa puso ko, taglay. Tayo'y tinubos na, tayo'y malaya na. Sabayan niyo ako. Ako'y tinubos, ako'y pinalaya, pinagpalang lubos. Sa krus ng Kalbaryo, do'y binubos, mga kasalanan ay hinugas ang lubos. Langit sa lupa ang aking nadarama, kapahingahan ngayon'y nasa akin na. Jesus, walang katulad mo
pagsubok, taglay. Oh, Jesus, palakpakan natin ang ating Panginoon. Panginoon, pinupuri ka namin sa umagang ito. Salamat sa pag-ibig mo na mas malawak pa sa lahat ng kasalanan. Salamat sa katangian mo, Panginoon, na pinatawad kami ng lubos-lubusan. Pinupuri ka namin, Panginoon. Habang hindi karapat-dapat pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako
katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa subulang biyaya, O Diyos, ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa Diyos ng katarungan at nagmiranan, kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa subulang biyak, O Diyos, ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa subulang Salamat po sa ating mga worship team sa napakagandang paglilid sa atin ng worship. Ito ay inyong mararanasan din katulad namin na meron po tayong PLB tuwing alas 6 ng gabi. Araw-araw ito na ginagawa natin. At ito ay ginagawa natin para makapanalangin tayo at meron ding pagbubulay-hulay sa mga salita ng ating Panginoon. At alam ko na ito ay makakatulong sa atin, lalo na ngayon na tayo ay naka-quarantine pa rin. At meron din tayong family communion. Ginagawa natin ito every other day. Yeah. I think nag-uumpisa ito ng nag-uumpisa ito Lunes. Lunes na. And then, skip tayo ng Martes. Papunta tayo ng Wednesday. So, every other day. Lunes, Wednesday. Ano ba yung Lunes? Friday. Monday. Okay. Monday, Wednesday, at saka Friday. So, madalas ay ginagawa natin ito sa tahanan. Meron tayong ginawang tutorial, panoorin na lang nila yon kasi nandun yung kung paano natin ginagawa yung family altar. Ikaw, doktora, na-enjoy mo ba yung family altar?
Siyempre, kasi kasama ko ang pamilya ko, may bonding, at higit sa lahat, meron tayong ugnayan talaga sa Panginoon. Maalala natin yung kanyang pag-ibig sa atin, yung kanyang katapatan sa ating buhay. Yeah. Okay. Alam mo, problema na lahat ng mga pastor ito. Ano yun? Offering. Alam ko, kung ngayon lang kayo, ulitin ko, ngayon nadaan lang ho kayo dito, sa Cornerstone, huwag ho ninyo ibigay yung offering dito. Ano masasabi mo, Doktor, sa offering? At kailangan din natin ipunin yung ating offering at kaloob sa ating Panginoon, sapagkat ito ay makakatulong, ito ay isang blessing para sa atin, hindi sa ating Panginoon, kundi para din sa atin. So, sa pagkikita-kita natin sa ating bahay panambahan, pwede po nating idala ang ating tithes and offering. Pero alam mo, minsan nabanggit ko doon sa aking video, bakit ko ini-encourage na magbigay ng offering? Kasi kung walang offering, walang point of contact ang Panginoon, wala siyang rason na pagpapalain niya tayo. Kaya tayo nagbibigay ng offering. Kaya nga po, kahit na ilang linggo na hindi tayo nagkita-kita, mainam pa rin na ibigay talaga yung offering. Dahil yun ang kukwentahin din naman ng Panginoon. May binigay. Yeah. Okay. So, yan ho. Meron lang ho akong mga ilang paalala din. Ano po, na hindi natin alam kung, kagaya sabi ko kanina, hindi natin alam kung ano yung mga dapat natin gawin sa GCQ. Though, meron na tayong basic idea. Kaya lang hinihiling ko pa nga pa rin na talagang isuot pa rin natin yung ating mga mask. Kung hindi talaga kailangan, wala kang kailangan sa, wag ka nalang lumabas. Po. Sa mall, linilimitan talaga nila ang pagpasok sa mall. Anyway, Doktora, ay dadako na tayo sa salita ng Diyos. O hinihiling ko nga po na pakinggan natin ang salita ng Diyos at ang gagamitin natin ngayon o tagapagsalita natin ay walang iba kundi ang ating pastor, si Pastor Rayan. Siya ho ang pastor natin sa Ranyag. Kaya po, ihanda natin ang ating mga puso at pakinggan natin ang mensahe ng ating Panginoon. Good morning po sa bawat isa sa atin. At sa kabila na tayo po ay naka-lockdown at naka-quarantine at ang ibang panig ng ating bansa ay ganun din, ay tayo po ay magpasalamat sa Diyos sapagkat pinagkalooban niya tayo ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At naka-lockdown man ang lahat, ngunit ang salita ng ating Panginoon ay hindi malalakdown kailanman. At yan po ang dahilan kung bakit po tayo gumagawa ng iba't ibang pamamaraan upang sa ganon ay may parating ang salita ng Panginoon sa kahit sinuman. So ngayon, gusto ko pong makipag-usap sa inyo sa salitang pangyayaring di maiiwasan ng kahit sino man. At ang pangyayaring ito ay nagaganap sa buong mundo tulad ng mga lindol, salot, tagutom at karahasan. Ngunit ang nais ko pong ang pag-usapan natin ay patungkol sa pangyayari sa mga tao na ni kailanman ay hindi na ito maiiwasan. At yan po ay mababasa natin sa aklat ng Hebreo chapter 9 verse 27 nang sabi niya dito ay itinakda sa mga tao na sila ay minsan mamamatay at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Tunay nga mga kapatid na may nasabi po dito sa aklat ng Hebreo na pangyayaring di kailanman ay hindi maiwasan ng kahit sinuman. Na ito ay parang harang balandra sa harapan ng tao. At ang pangyayaring ito
ay walang iba kundi ang kanyang sinabi na ang tao ay minsan lamang mabuhay at ito ay mamamatay. May tao na mayaman na ngunit ito ay ubod naman ng pera, ngunit malubha ang kanyang sakit. At na pinatawag niya ang kanyang doktor at kinausap at sinabi niya sa kanyang doktor, "Dok, gawin mo ang lahat ng inyong makakaya upang sa ganun ay ako ay gumaling at madagdagan pa ang aking buhay sa mundong ito." At siyempre, ang doktor naman niya ay ginawa niya ang kanyang makakaya bilang isang kanyang doktor. At ang hindi maganda lang dito ay ang doktor ay may hangganan ang kanyang kakayanan. At nung palala ng palala ang sakit ng mayamang ito, ay kinausap niya ulit ang kanyang doktor at ipinakita niya ang kanyang bank book. At sinabi niya sa kanyang doktor, "Dok, tignan mo itong ipon ko. Kung ako iyong mapagaling, ang ipon kong ito ay paghatian natin. Kaya gawin mo ang lahat ng iyong makakaya upang ako ay gumaling." At tuluyan nga ang doktor na ito ay ginawa niya man naman talaga ang kanyang makakaya. Ngunit may hangganan din ng kanyang kakayanan. Hanggat sa lumapit ang doktor sa kanya at sinabi niya sa kanyang pasyente, "Sir, wala na po talaga. Hanggang dito na lang ang aking makakaya sa paglilingkod sa iyo." At ang mayamang ito ay ihinagis niya ang kanyang passbook. At sinabi niya, "Walang kwenta. Ginugol ko ang buhay ko sa iyo. Nagpakahirap, nagpakapagod upang dumami ka. Ngunit ngayon na kailangan kita, ay hindi mo ako matutulungan." Meron pang kwento ng ating Panginoong Hesus patungkol sa isang mayaman na mababasa natin doon sa Lucas chapter 12 verse 19 hanggang 13 hanggang sa 20. Ang mayaman ay nung nag-ani siya, nakita niya na sobra-sobra ang kanyang ani at kinulang ang kanyang kamalig. Kaya sinabi niya sa kanyang sarili, "Gibayin ko itong kamalig ko at gumawa ko ng mas malaki. At dito ko ilagay ang aking ani. At sasabihin ko sa aking sarili, magpakasaya ka at magpahinga ka dahil marami kang ipon." Ngunit sinabi ng Panginoong Diyos sa kanya, "Hangal! Ngayon ding gabi ay babawian ka ng iyong buhay. At sino ngayon ang makikinabang sa iyong ipon?" Yun po ang sinabi ng ating Panginoong Hesus. At tayo naman po ay marami tayong napapanood sa mga news, Facebook, sa internet na nangyayari sa mga tao kung paano sila namamatay sa pamamagitan ng aksident, lindol, o karahasan. At ganun din po sa kasalukuyan na nasa pangyayari sa ating ngayon na ang virus. Kaya iba't ibang pangyayari kung paano namamatay ang tao, magmula bata hanggang sa matanda. Kaya nga mga kapatid, naitakda sa mga tao na minsan lamang mabuhay at ito ay naitakda na siya ay mamamatay. Tunay nga na ang buhay ng tao ay maiksi, na gaya ng sinabi ni Apostol San Pedro doon sa 1 Peter chapter 1 verse 24, na ang tao ay ihinalintulad sa damo at ihinalintulad din sa bulaklak. Na alam natin na ang bulaklak ay kapag tagulan, ang bilis itong sumibol.
Ngunit kapag dumating na ang tag-araw, ito'y natutuyan at mabilis na malalanta. At ganoon din ang bulaklak na napakaganda niya. Ngunit ilang panahon ang lumipas, malalanta din ito at malalaglag sa lupa. So ganyan tayo kinumpara ng ating Panginoong Diyos. Kaya tunay nga na ang buhay ng tao ay maiksi. At darating tayo na darating sa buhay ng tao ang pangyayaring di may iwasan sa punto ng kanyang buhay. Ito ay ang pagkamatay. So yan po ang una na pangyayaring di may iwasan ng tao. At ang pangalawa ay na mababasa natin doon sa Hebreo 9:27 ay itinakda sa mga tao na minsan na mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Ang pangalawa ay ang paghuhukom. Tunay nga na hindi nagtatapos ang buhay ng isang tao sa kamatayan. At yan din ang sinabi ni Propeta Daniel doon sa Daniel chapter 12 verse 2 na ang maraming tao ay muling mabubuhay. Ang iba ay mabubuhay sa buhay na walang hanggan at ang iba naman ay mapupunta sa kapahamakan. At yan din ang sinabi ng ating Panginoong Hesus sa kanyang salita doon sa Juan chapter 5 verse 28-29 na ang iba ay mabubuhay at makakamtan ang buhay na walang hanggan, ngunit ang iba naman ay mabubuhay at mapupunta doon sa kaparusahan. At sinabi niya dito, ang gumagawa ng mabuti ay may buhay na walang hanggan, at ang gumagawa ng masama ay sa buhay na kaparusahan. Ang gawang mabuti na tinutukoy dito ay walang iba kundi ang kilanlin ang ating Panginoong Hesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At yan ay wala ng iba na pinakamabuti sa mata ng Panginoon kundi ang ating kilanlin ang kanyang bugtong nanak, ang ating Panginoong Hesus. At ang pinakamasama naman sa paningin ng Diyos na gawa ng tao ay ang i-reject o pagbaliwala sa kanyang anak. Pagbaliwala at pagre-reject sa kanyang anak. Dahil sinabi niya sa 2 Thessalonians chapter 1, basahin po natin. Chapter 1 verse 8 and 9. At sabi niya, darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at parurusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng ating Panginoong Hesus. Ang parusa sa kanila ay walang hanggang kapahamakan at pagkahiwalay sila sa Panginoon at sa dakilan niyang kapangyarihan. Tunay nga mga kapatid, na ito na ang pinakamasama sa mata ng ating Panginoon. Ang pagbaliwala at pag-reject natin sa kanyang bugtong nanak na siyang nagdala ng magandang balita sa bawat isa sa atin. Ang pahayag ni Propeta Daniel at ang Panginoong Hesus ay isa. Ang ibig sabihin na pagdating ng itinakdang araw, ang mabuti at masama ay haharap sa ating Panginoong Hesus. At sa aking naranasan sa pagbisita sa mga lamay at sa mga patay, may nababasa po akong bersikulo na nakasulat sa isang tarpaulin na katabi ang mukha ng pumanaw. At nakasulat doon na kinuha nila doon sa bersikulo doon sa Mangangaral chapter 12 verse 7 na manunumbalik sa alabok ang katawang lupa at ang hininga ay babalik sa Diyos na nagbigay nito.
totoong-totoo po ito na ang ating katawang lupa ay babalik sa lupa at ang ating hininga ay babalik sa Diyos na nagkaloob nito. Ngunit, hindi ibig sabihin na ang bersikulong ito ay pangako ng Diyos. Ngunit hindi ito ay hindi pangako ng Diyos at katiyakan ng kaligtasan, kundi ito ay hukuman at paghatol ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga natupad ang sinabi ng ating Panginoong Hesus sa Matthew chapter 25, verse 31, na ang sabi, sa hukuman ng ating Panginoon ay haharap ang mga tao at sasabihin nila, Panginoon, di ba nagpahayag po kami ng iyong mga salita? At sasabihin ng ating Panginoong Hesus, hindi ko kayo kilala. At sasabihin naman ng iba, nagpagaling po kami ayon sa iyong pangalan, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. At yun mga kapatid, na maraming magsasabi sa harapan ng ating Panginoong Hesus pagdating sa kanyang hukuman. At lahat yun ay sinabi ng ating Panginoong Hesus na hindi niya sila kilala. Marami pang humabol at nagsabi, nakinig po kami nung pumunta ka sa aming lansangan. Ngunit, ano ang sinabi at sagot ng ating Panginoong Hesus sa kanila? Hindi ko kayo kilala, kayong mga mapagawa ng masama. Kaya nga mga kapatid, bago maganap ang mga ito, sa pagharap sa ating hari at hukom, ang ating Panginoong Hesus, kailangan ng tao ay maghanda at nakahanda. At makakaiwas tayo sa pangyayari na tayo ay hindi tatanggapin doon sa ihinanda ng ating Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. At yun nga, babalikan natin yung sinabi ko kanina na noong namatay, noong buhay, wala siyang alam na bersikulo ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ngunit nung namatay na siya, nalagyan na siya ng napakagandang bersikulo. Nasabi niya doon, ng katawang lupa ay babalik sa lupa, ngunit ay ang hininga ay babalik sa Diyos na nagbigay nito. Ngunit hindi ibig sabihin na ang ating hininga ay babalik sa Diyos ay tatanggapin ng Diyos, kundi dadaan tayo doon sa kanyang hukuman. Kaya nga sinasabi niya sa doon sa Mateo chapter 25 na pagdating ng takdang panahon, ang ating Panginoong Hesus ay kukunin harap sa kanya ang lahat ng mga tao sa buong daigdig. At gaya ng pastor na pagbukurin ang mga tao na gaya ng tupa at kambing. At ang tupa ilagay niya sa kanyang kanan at ang mga kambing ay ilagay niya sa kanyang kaliwa. At sasabihin niya sa kanyang nasa kanan, hali kayo, pumasok kayo sa kaharian na hinanda ng Diyos sa inyo mula pa nung hindi nalikha ang mundo. Ngunit sasabihin naman niya sa nasa kanyang kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga mapagawa ng masama. Na dito natin makikita mga kapatid na hindi ibig sabihin na tayo ay ang hininga natin pagdating ng araw ay dadalhin doon sa harapan ng Diyos ay kukunin ng Diyos. Ngunit ito'y kanyang hahatulan. Mga kapatid, hindi na pwede kapag namatay ang tao ay sirimonyahan, ipanalangin, at upang ang kanyang kaluluwa ay kaawaan ng Diyos at tatanggapin at ilalagay doon sa kanyang kaharian na ihinanda niya sa mga taong sumusunod sa kanya. At yan po mga kapatid, ang pangyayaring hindi maiwasan ng tao ay ang pagdating ng panahon
haharap tayo sa hukuman ng ating Panginoong Jesucristo. At ang pangatlo ay ang pangyayaring hindi maiwasan ng tao ay ang walang hanggang destinasyon sa kabila ng kamatayan. May dalawa po tayong destinasyon na mababasa sa Biblia, na ang destinasyon ito ay doon sa langit at ang pangalawa ay doon sa impyerno. At ang kaharian ng langit ay walang hanggang kagalakan at doon naman sa impyerno ay walang hanggang kapahamakan. Mga kapatid, ang pangyayaring ito ay di maiiwasan ng mga tao. At ang pangyayaring ito ay hindi haka-haka. Dahil ang mga ito ay kung gaano kasing totoo ang langit, ay ganun din na kasing totoo ang impyerno. Ang pangyayaring ito na di maiiwasan ng tao, ay ang tao ay mamamatay, at ang tao ay haharap sa hukuman ng ating Panginoong Jesucristo. At ang tao ay walang hanggang destinasyon pagkatapos ng kamatayan. Ngayon, paano ako magkakaroon ng katiyakan na ako ay maliligtas at magkaroon ng buhay sa langit? Magbibigay po ako ng simple lang. Ang una ay kailangan na paniwalaan natin o paniwalaan mo na ang mga pangako ng Diyos ay totoo. At ang pangalawa ay kailangan tiyakin mo na tunay ang iyong pananampalataya. Yan po ang maiksing masasabi ko kung paano natin matitiyak na tayo ay mapupunta doon sa langit na hinanda ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya tunay nga mga kapatid na ang pangyayaring ito ay hindi natin maiwasan. Haharap at haharap tayo. Ang tao ay mamamatay at haharap tayo sa Diyos, sa hukuman ng ating Panginoong Jesucristo. At hahantong tayo doon sa Kanyang itinakda sa bawat isa sa atin na buhay na walang hanggan. Na ito yung manirahan tayo doon sa kaharian ng langit na kasama natin ang ating Panginoon. Pagpalain po kayo at pagpalain po tayong lahat bilang mananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Gawin natin ang lahat ng ating makakaya sa ating pagsunod sa ating Panginoong Hesus. At ang aral niya ay pwede din natin ituro sa iba upang ang iba naman ay kilanling tanggapin ang ating Panginoong Hesus na siya ang magbibigay din sa kanila ng tunay na kaligtasan. Dahil tunay nga na dito sa ating mundo, walang kasiguraduhan. Ngunit sa ating Panginoong Hesus, ito ang tunay na kasiguraduhan. Yan po, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa iyong kagandaang loob, kabutihan na ipinagkaloob niyo sa amin. At maraming salamat sa lahat ng biyaya na aming natatanggap araw-araw. Maraming salamat dahil ikaw ang aming Panginoon at maaari kaming tumawag sa iyo anumang oras. Ngayon, O Diyos, ay aming pong pinagkakatiwala sa iyo ang aming pamahalaan, ang aming gobyerno na patuloy niyo pong pagpalain ang mga namumuno sa amin mula sa presidente hanggat sa pinakamababa na tungkulin. Ingatan at ilayo sila sa kapahamakan, maging ang kanilang mga pamilya. Maraming salamat din po sa kanilang inu-order sa amin at aming itong susundin para sa ikabubuti ng aming bansa at para din sa ikabubuti ng aming buhay. O Diyos, patuloy po na i-bless din ang mga doctors, health workers, nurses na nag-aasikaso sa mga pasyente
na natamaan ng virus. At ingatan at ilayo din po niyo sila sa anumang kapahamakan. At yung mga pamilya ng mga pumanaw na mga health workers, doctors, ay kayo po ang patuloy din na kumilos sa kanila na sa kabila ng kanilang pangungulila sa kanilang mahal sa buhay na pumanaw na, ay ikaw, Panginoon, ang kanilang malalapitan at masasandalan. At dalangin din namin, Panginoong Diyos, ang mga na-infect. Kami po'y nagpapasalamat dahil marami na pong gumaling at nalunasan na nagpapakita na ang mga gumaling ito ay nagpapalakas sa amin at nakakapagbigay pag-asa sa mga iba naman na nagkaroon ng sakit. At patuloy mo pong pagalingin ang mga na-infect at malunasan ang kanilang kondisyon sa ngayon. Maraming salamat po, Diyos. At amin pong ipinagkakatiwala ang aming bansang Pilipinas na patuloy mo pong itong pagpalain sa kabila ng pangyayaring ito. At naway may kabutihan din na naidudulot sa bawat mga mamayang Pilipino kahit sa kabila ng pagsubok na ito. At kung mayroon mang hindi magandang naidulot, ay dapat naming unawain kung ano ang plano mo, O Diyos, kung bakit nakakaranas kami ng ganito. Maraming salamat, O Diyos, pinagkakatiwala po namin ang lahat-lahat. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. At ayan po mga kapatid, kayo pong mga kasama natin dito sa Cornerstone Church ay patuloy po ninyo kaming abangan itong programa natin sa kabila ng tayo ay na-lockdown ay gumagawa tayo ng paraan upang maipaabot ang salita ng Diyos sa inyo at sa mga sa bawat isa sa atin. At patuloy po kayong sumali, tumangkilik dito at yung ating PND, patuloy niyo po itong sumuporta at sumali dito. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Tayo po ay napapasalamat sa Panginoon sa napakagandang mensahe ng ating butiing pastor, si Pastor Rayan. Tunay nga po na kailangan talaga nating ialay ang ating sarili sa Panginoon, lalo na sa mga pangyayaring nangyari sa atin. Wala tayong kumbaga kailangan talaga nating ialay ang ating buhay sa ating Panginoon. Isuko, yun po ang nais kong suko natin ho ang ating mga buhay. Kaya nga po, kung kayo ay ngayon lang na-realize na kailangan nyo pala ang Panginoon, mainam ho na tanggapin ang katotohanan na si Kristo lamang po ang daan at siya ang buhay natin. At ang Banal na Espiritu, siya naman ho ang mananahan sa atin kung tatanggapin natin, i-welcome natin siya sa ating mga buhay. So, ngayon ho, mananalangin muli tayo. At alam ko na nalangin ho siya kanina. Manalangin ho tayo na patawarin tayo ng Panginoon o maghari ang Banal na Espiritu sa ating buhay. Manalangin ho tayo. Panginoon, salamat po sa napakayamang mensahe. Ngayon, ang aming mga listeners, saan ho dako, kung meron ho kaming mga taga-subaybay at kahit na ang mga member ng Cornerstone, na hindi pa ho talaga nakilala ang Panginoon at wala pang tunay na pagsunod sa aming Panginoon Jesus. Tulungan mo po ang aming kapatid, tulungan niyo siya na makilala kayo ng lubusan. Nawa, maingatan sila, mailayo sa anumang mga kapahamakan, kagaya ho ng pinagdadaanan naming pandemyang ito o ang COVID-19. Maraming salamat po. Ito ang aming samot-alangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo at bago kami magpaalam, siyempre gusto lang ho naming i-review o tanungin naman kayo, kumusta na kayo? Kumusta yung inyong quarantine? Kumusta, doktora, yung quarantine mo? Ay,
inam at napakasaya dahil yung mga bagay na hindi ko nagagawa sa pang-araw-araw noon, ngayon nagawa ko na kasi hindi na ako nakakalabas talaga. O, hindi ka ba lumabas? Hindi. Hindi. May lumabas ka, pumunta tayo sa bukid eh. Minsan lang yon. Minsan lang yun. Oo. Pero anong karanasan natin? Na-quarantine tayo ng 14 days. 14 days. Dahil, di ba, yung pag pumunta ka sa ibang bayan, humingi kami ng quarantine pass. At sabi nung dito sa amin ho, sa San Andres, sabi nila, Pastor, sorry na ho, maka-quarantine kayo ng 14 days, hindi kayo lalabas. Hindi tayo lumabas nandito. Anyway, kahit na hindi naman, halos lahat, kayo naman hindi talaga lumabas. Pero ano yung hindi mo makakalimutan sa quarantine? Siyempre, tuloy pa rin tayo sa GCQ, no? O, ano ang hindi mo makakalimutan sa quarantine na ito? Siyempre, una sa lahat, ako ay nagpapasalamat sa Panginoon. Nakikita ko yung kanyang kabutihan sa pang-araw-araw. Though mahirap, pero exciting din. At talagang masaya ako dahil kasama ko ang buong kong pamilya. Nakikita ko yung kanilang ginagawa, hindi ako nag-aalala. Andito lang sila. Ang pinaka-best siguro na nangyari ngayon ay tulong-tulong kami na nagkumpuni ng mga bagay-bagay dito sa bahay, mga repair ng bubong, pagpipintura, paggagarden. Yun po, ini-encourage ko po ang bawat isa na ngayon na tayo ay naka-quarantine, umpisahan po natin magtanim. Kasi isang makakatulong po sa atin yung pagtatanim ng mga gulay po. Yun, Pastor, ang hindi ko makalimutan talaga. Yung paggagarden. At isa pa pala, Ayun. natuto akong magluto. Ano yun? Nakapagluto ako ng butchi, palitaw, Ano pa? banana Banana Q, Q. kamote Q, Simple lang yung banana Q. at yung pinaka-challenging sa akin, nakagawa ko ng ice cream. Yay! Ice cream. Buko ice cream. Parang wala pang hong ayuda yun, ha? Wala pang ayuda. Kayo, anong pinagagawa? Anong nangyari sa inyo? Just comment below, comment lang ho kayo. Anong mga natutunan ninyo? Siyempre ho, marami tayong natutunan. Dito sa atin, nagkaroon ho tayo ng daily PLD, ang prayer, lifestyle development. At ang laking tulong ito sa amin. Alam ko ganun din sa inyo na nagpi-PLD. Kaya hinihikayat pa rin namin. Sinabi na namin ito kanina, mag-PLD pa rin kayo. Pero sa PLD kasi meron tayong, yung ginawa natin na tutorial. Yun na yung communion. Yeah. Oo. Panuorin ninyo yun. Yung communion na yun. Huli pa, ano pang masasabi mo sa ating masasabi mo sa mga GCQ people? Tayo naka-GCQ pa rin. Anong advice mo sa kanila? Ayan po, kailangan po nating sumunod sa ating patakaran ngayon na ilalabas. Ngayong magkakaroon na tayo ng general quarantine, Community quarantine. Kaya wala pong pinakamainam na gawin natin kung stay at home po tayo. At pinakamainam talaga, sumunod tayo. At katulad din nung pagsunod natin sa ating Panginoong Jesus. Yeah, okay. Yeah, ganun din po. Paglalabas, suot lang ho yung mask. Kung wala naman hong mahalagang gagawin sa labas, huwag na hong lumabas. Alam ho natin, napakadelikado. Maraming salamat. Kaya gusto ho namin hikayatin kayo, kung ano man ho yung karanasan ninyo, mag-comment lang ho kayo below. At siyempre, yung mga magagandang lessons. Alam ko meron ding mga bad na karanasan tayo. Okay? Maraming salamat ho. Muli, ito ang inyong nakasama sa araw na ito, sa linggong ito, si... Ano pangalan mo? Margie Lagmay po. Nakalimutan mo pangalan mo. Pastor Bong Lagmay.
at patuloy ho kaming nag-iiwan sa inyo ng pagpapala. Dinideklara namin na kayo ay protektado, malayo sa karamdaman at malayo sa anumang klaseng aksidente, at pagpapalain tayo lahat ng Panginoon. Maraming salamat po. God bless you. Bye. Bye-bye.